patungkol sa Republic Act 9262 o kilala sa tawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 or Anti-VAUSI. Ito ang batas na protekta sa mga kababaihan at kanilang mga anak. Ang ating panauhing tagapagsalita ngayong araw ay mula sa Women and Children Protection Desk ng Police Regional Office 1. Walang iba kundi si Police Captain Monet Balderas. Ma'am? Magandang hapon sa ating lahat, sa mga nakikinig at nanonood sa FB Live. Magandang hapon po. So, tulad ng na-mention kanina, ang ating pag-uusapan ay ang RA 9262 o yung ating tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So ano po ba itong batas na ito? Itong batas na ito ay isang espesyal na batas na ipinasa ng Kongreso para nga poprotektahan ang karapatan ng kababaihan at ng kanilang mga anak. So naipasa ito noong March 8, 2004 at naisabatas noong March 27, 2004 din po. So, Violence Against Women and Their Children Act, sinasaad dito sa batas na ito, na it refers to any act or series of acts committed by any person against a woman who is his wife. So, sinasabi dito na ito ay maaring makumit o maging violation ito sa asawa or dating asawa, the former wife, or against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship. So sinasabi din dito na maaring maging biktima nga po ay isang dating karelasyon or karelasyon na kung saan meron silang sexual na relasyon. So ano po yung sinasabi nating sexual relationship? Ang sexual relations refers to single sexual act which may or may not result to bearing of a child. So sinasabi dito na kahit isang beses lang po na nagkaroon ng sexual relationship, itong inaakusahan at yung kanyang biktima ay maaari pong managot sa batas na ito. So ituloy po natin yung definition. Or with whom he has a common child or against her child, whether legitimate or illegitimate. So sinasabi din dito na hindi lang yung babae ang maaring maging biktima dito. Kasama rin yung kanyang anak nila nung kanyang karelasyon na ito nga po yung suspect natin. At kasama din po yung anak niya kahit sa nauna niyang karelasyon bago pa itong suspect ngayon na inaakusahan niya ng pang-aabuso. Which result or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering or economic abuse. So ito po yung forms ng pang-aabuso o yung kung paano nakukumit ang violence against women and their children. So sinasabi nga dito, maaaring physical, sexual, psychological, or economic abuse o yung financial na sinasabi natin. So including threats of such acts, kahit po yung pagbabanta, battery, assault, coercion, harassment, or arbitrary deprivation of liberty. So, sino po tinatawag nating offended party o sino po maaaring biktima na discuss na po kanina dun sa So, sinasabi dito, woman and the child. Woman, yung asawa na babae, dating asawang babae. Yung girlfriend, maaaring ex-girlfriend. And yung anak, common child nitong biktima at ng suspect, or yung anak sa pagkadalaga nitong ating biktima na babae. So, sino-sino naman po ang maaaring makapag-commit ng violence against women and their children act. So, ito po, yung tinatawag nating offender. 4 po. Unang-una, yung husband. Sunod, yung lover. Dito po pumapasok yung boyfriend or even po mga lesbian partners po. The ex-husband man yan or ex na karelasyon. Ibig sabihin, ex-boyfriend or ex-partner. Maaari po silang managot sa batas na ito. Ito naman po sa the conspirators. So, makikita natin dito sa slide.
nandyan po, mother-in-law. So, siguro nagtataka kayo kung bakit napasama itong si mother-in-law. Sa Tan versus Tan, ito po yung, landmark case dito sa ating RA 9262. Sinasaad po dito na, ikwento ko muna yung nangyari dito sa Tan versus Tan. Tan versus Tan is mag-asawa sila, sina Sharika Marie at si Steve Tan. Ngayon, nag-file ng case itong si Sharika against kay Steve at yung kanyang mga parents-in-law na sina Perfecto at Juanita. So ayan, napasama yung kanyang mga parents-in-law. So sabi ni Sharika, hindi lang yung asawa ko ang mabuso sa akin, kundi pati itong aking mga parents-in-law, sabi niya. So sabi doon sa istorya ng case na ito, after 6 years, Sharika filed a temporary protection order against Steve and her parents-in-law, Perfecto and Juanita, alleging that the three conspired in causing verbal, psychological, and economic abuse upon her. So yun po, sinasabi nga po na kahit itong kanyang mga parents-in-law ay kasama ni Steve sa pang-aabuso sa kanya. So ano pong sinabi ng ating Supreme Court? So the court granted Sharika's prayer. However, respondent filed a petition to dismiss. Sabi niya, bakit kasama yung aking mga magulang? Sabi niya. Well, in fact, wala naman itong nakasaad. Hindi naman nakasaad sa ating batas na ito nga pong RA 9262. So yun yung contention ngayon ni Steve. So sabi naman ng lower court, so the lower court denied Sharika's motion for reconsideration. Hence, she petitioned before the Supreme Court who granted the same. Sabi ng Supreme Court, while it is true that the RA 9262 expressly provides that the offender be related or connected to the victim by marriage, former marriage, sexual or dating relationship, it does not preclude the application of the principle of conspiracy dito sa ating revised penal code. So, sinasabi dito na kung mapapatunayan sa korte nagkaroon nga po ng sabuatan etong yung suspect natin at yung kanyang mga magulang sa pang-aabuso dito sa biktima, ay maaari rin po silang manugot sa batas na ito. So hindi lang po mga parents-in-law ang pwedeng makasuhan as conspirators. Kung mapapatunayan natin sa batas nga po na kahit yung kaibigan mo is tinulungan niya yung suspect para ikaw ay abusuhin, maaari po siyang mapasama bilang conspirator dun sa kasong ipipila ng ating biktima. So ayan, even parents-in-law may be held liable under the provisions of RA 9262. The law expressly recognizes that the acts of violence against women and their children may be committed by an offender through another. Ayun nga po, yung sinasabi ko kaninang pagsabuatan, kung magkaroon man lang ng pagsasabwatan. So, while the said provision provides that the offender be related or connected to the victim by marriage, former marriage, or sexual or dating relationship, it does not preclude the application of the principle of conspiracy under the revised penal code. So, yun nga, sinabi ko kanina na hindi naman pinilimitahan ng batas na ito yung application ng conspiracy sa ating revised penal code. So, sa case nga po na ito, napatunayan na nagkaroon nga po ng sabwatan, kaya kahit sina Perfecto at si Juanita ay na-penalize sa ating RA 9262. So ito po yung ating mga forms of violence, physical abuse. So kung makikita natin dito sa picture, yun nga po, kung yung examples po dito yung pagbubugbog, yung pagsipa, sampal, yung mga ganyan, yung pwedeng mag-cause ng bruises, sugat, hematoma, yung mga ganyan. Or kung kahit wala mang ebidensya na makikita mo is, kasi minsan, yung suntok, may mga part kasi tayo na may part ng katawan natin na kapag sinuntok is hindi ito nagkakos ng hematoma, di ba po? So may mga sensitive skin, ganyan, and yung iba naman is hindi talaga nagkakaroon ng hematoma. So, kahit na ganun, kailangan pa rin nating
samahan itong ating biktima sa hospital para siya nga ay ma-examine ng doktor. So, ayun, sa physical abuse. Sunod naman po sa economic abuse. So, kung makikita po natin yung sa picture is may kandado. Dollar nga po, pero may kandado. Nakakandado naman, di ba po? So, sinasabi dito na maaaring maabuso ang isang biktima kung ito ay nililimitahan o hindi binibigyan ng sapat na pinansyal na suporta itong biktima na babae at ang kanyang mga anak. So, hindi lang po yun, hindi lang po sa pinansyal na paraan, kundi nakukumit din itong economic abuse sa pamamagitan ng pagsira ng mga gamit nitong mag-asawa. For example po, pag so, kapag kasinira ni Mister, yung mga gamit nila sa loob sa bahay, it's a form po ng economic abuse. And then, yung kapag itong ating suspect is hindi niya binibigyan ng sapat na pera yung ating biktima para sa pang-araw-araw na gastusin or ng biktima na babae o ng kanyang mga anak. So, ayun po. Sunod naman po ay ang ating psychological abuse. Ito po, sa data ng ating Women and Children Protection Desk, sa buong Region 1, mayroong pinakamataas po na form of abuse na nakukumit sa ating mga kababaihan at sa ating mga kabataan is ito pong RA 9262, violation ng RA 9262. Particularly, yung physical at economic abuse, yung mga naunang dalawa po na forms of violence na na-discuss ko. So yun po yung dalawang pinakamataas na forms of violence na kukumit sa ating against sa ating mga kababaihan at kabataan. Okay, balik po tayo sa psychological abuse. Paano naman po ito nangyayari at paano po ito nakukumit? So, psychological abuse, meron pong psychological abuse kung itong suspect po natin ay minamaliit niya yung biktima natin na babae o yung kanyang anak. So, yun po, nagpo-fall po ito sa psychological abuse. At isa pa is yung marital infidelity. Pagkakaroon ng ibang babae o ibang partner o itong pakikiapid. So, nagpo-fall po ito sa psychological abuse. Even po yung pag-threat o pagbabanta sa ating biktima, magpo-fall din po ito sa ating psychological abuse. And the last form of violence, sexual abuse. Ito po sa sexual abuse. Meron pong marital infidelity, meron din pong marital rape. Dito po pumapasok ang marital rape. So, kahit pakasal ang yung biktima at saka yung ating suspect is hindi naman po pwedeng lagi-lagi na lang na pagbibigyan ng ating biktima, yung suspect, lalo na kung etong biktima naman natin is napagod na pagod na. So, kailangan din na magkaroon ng magandang relationship yung ating yung lalaki, yung suspect po natin at yung biktima para hindi po magkaroon ng marital rape. So, itong usaping marital rape, sa tingin ko po ito ay nasa pag-uusap lang ng mag-asawa. So, ayun po, para hindi po magkaroon ng marital rape. So, ano pa? Ano-ano pa yung maaring mag-fall sa ating sexual abuse? Yung pupersahin mo yung asawa mo na manood ng porn or ng mga pornographic, papakita mo mga pornographic materials. So, hindi rin po pwede yun. And yung pagpwersa mo sa anak mo na magtrabaho sa isang video bar, mga ganun. So, ayun po. Ito po.
Gutierrez, meron po siyang comments. Sabi is, napakalaking tulong po ng inyong programa para sa aming mahihirap. Tanong po, halimbawa po na ako'y sinasaktan ng aking asawa pero wala po akong mapagsabihan dahil sa takot. Maari po ba na sinaaling pulis ang maghabla ng kaso para sa akin? So yun po, sa mga susunod po na slides natin, Ma'am Christine, madidiscuss po natin itong katanungan niyo po at masasagot ko po sa mga susunod na slides. So, ito po, remedies na po para sa ating mga biktima. Ma'am Christine, ito na po, mga susunod na mga discussion, ito na po yung sagot sa iyong katanungan. So, salamat po sa iyong katanungan. So, ang una-una, maaari kang maghabla. Ihabla mo itong ng abuso sa'yo. Kahit man yan boyfriend mo, dati mong asawa, or pinakasama. So, maaari kang mag-file ng violation of RA 9262. Depende yan kung ano doon sa apat na forms of violence na na-discuss po natin. So, maaaring physical, economic, psychological, or sexual. So, apat po yun. Ang clue po natin doon is PEPS, PEPS. So, para mas madali po natin maalala. Physical, economic, sexual, psychological, and sexual. So, PEPS. Yun po yung ating clue para mas madali natin maisaulo kung ano-ano yung mga forms of violence under RA 9262. So, ayan po. Aside from that, maaari po kayong mag-file kung susupport naman po. Pero pwede kayong dumulog sa ating family court for the filing of support sa civil case po para sa suporta galing sa ating para dun sa support galing sa ating suspect po. And then of course, protection orders. Protection orders are immediate remedies granted to a woman and her child. One issued for the purpose of preventing further acts of violence against a woman or her child is specified in Section 5 of the Anti-Vowsy Act and granting other necessary reliefs. Ito po sa mga susunod na slides din, mapag-uusapan natin itong mga protection orders na to. May tatlo po tayong klase ng protection orders. Okay, ito pang functions ng protection orders. Preventing further acts of violence against a woman or her child. Ito, prevent po na magkaroon pa ng anumang pang-aabuso sa ating biktima na babae ng kanyang mga anak. Minimizing any disruption in the victim's daily life. Kasi ito nga, kung if ever po kasi mag-file tayo ng case, so, meron pag nalaman kasi yan ng ating suspect, malamang yan guguluhin kayo at pupuntahan kayo sa bahay. Kaya nga po meron tayong mga protection orders. Okay, so facilitating the opportunity and ability of the victim to independently regain control over her life. So, isa rin po yung sa purpose ng ating protection orders. Ito po, sa BPO, Barangay Protection Order. Ito po ay ina-apply natin sa ating barangay. 15 days po yung validity nito at maaari po itong i-renew for another 15 days. Or, pwede rin tayo mag-request for mag-file ng ating temporary protection order, which is, ang naman nito is 30 days. Renewable din po ito. And then, of course, sa huli is permanent protection order. So, from the word permanent, ito po ay for life na po ito na proteksyon ng ating mga biktima. Reliefs provided by protection orders, prohibition of the respondent from threatening to commit or committing personally or through another. Ito po, sinasabi dito na dun sa protection orders, sinasabi dito na pinagbabawalan yung suspect na i-threat or yung gumamit man ng ibang tao. Ito nga, commit or committing personally or through another. Yung pagbantaan yung ating mga biktima. And then, prohibition of the respondent from harassing, annoying, telephoning, contacting, or otherwise communicating with the petitioner directly or indirectly. So, ayan, bawal din po na guluhin ng suspect yung ating biktima. So, magitan ng pag-contact or anuman, pagpunta doon or kasi kapag ka na-issuehan na po ng protection order, may hindi po siya pwedeng lumapit doon sa bahay kung saan nakatira itong ating biktima.
removal and exclusion of the respondent from the residence of the petitioner, yun po ating biktima, regardless of the ownership of the residence. So kahit pa man yung conjugal wife, ay yung conjugal home ninyo, yung bahay ninyo, mag-asawa, is sa inyong dalawa, paalisin ka ngayon doon sa bahay at ang matitira doon is yung ating biktima at kanyang mga anak. So ayun, directing the respondent to stay away from petitioner and designated family or household member at a distance specified by the court. So ayun, conforme po sa ating korte kung gaano po, kung ano po i-designate nga niya na distansya mula sa kung saan nasaan yung ating biktima at yung ating suspect. So, ang ano lang dito is lalayo. Lalayo yung ating suspect para hindi na ulit makapag-commit ng violence against dun sa ating biktima. Other reliefs provided by the protection order, directing lawful possession and use by petitioner of an automobile and other essential personal effects regardless of ownership. Yun, maaari niyang gamitin yung sasakyan nila, o sabi nga dito is regardless of ownership, kahit pa ito ay pagkaari ng kanyang asawa kung ito naman ay nandoon sa kung saan siya nakatira. Okay, so granting a temporary or permanent custody of a child to the petitioner. So ayun, yung custody ng mga bata is mapupunta dito sa ating biktima. And directing the respondent to provide support to the woman and or her child if entitled for support. So nakalagay din po doon na dapat magbigay ng suporta ito ating suspect. So like kanina, yung nabanggit ko nga, kung hindi naman po nagbibigay, maaari nga po file po ng petition sa korte din na for support po. Okay. And then next, prohibition of the respondent from any use or possession of any firearm or deadly weapon and order him to surrender the same to the court for appropriate disposition of the court. So ayan, bawal din po na humawak ng armas na kahit anuman pong deadly weapon itong ating suspect. Restitution for actual damages caused by the violence inflicted. So ayan, so kung nagkaroon man ng mga gastusin itong biktima dahil na hospital or something, so kailangan po na ay bayaran po ng ating suspect yung damages para po may balik po yung gastusin ng ating biktima. And then directing the DSWD or any appropriate agency to provide petitioner may need. So ayun, si DSWD din po is kasama natin sa pagbibigay ng assistance sa ating biktima. So ito po, who may apply for the protection order? Of course, yung ating pong offended party o yung ating biktima, yung kanyang parents or guardians, ascendants, descendants, or collateral relatives within the first civil degree of consanguinity or affinity, officers of or social workers of the DSWD, or yung kung sa local man is sa MSWDO natin, Municipal Social Welfare Development Officer natin, or yung sa provincial natin, or sa city po natin, CSWDO. And then of course, kami po na nasa Women and Children Protection Desk. Police officers, sabi nga dito, is preferably those in charge of Women and Children's Desk, punong barangay or barangay kagawad, yung lawyer, counselor, therapist, or healthcare provider of the petitioner, and at least 2 concerned responsible citizens of the city or municipality where the violence against women and their children occurred and who has personal knowledge of the offense committed. So ito po yung maaaring mag-file ng protection order kung si offended party are incapable na mag-file ng kanyang protection order. So depende po kasi yan sa sitwasyon ng ating biktima. Pero generally po, karamihan is yung offended party mismo yung kumukuha ng protection order. Okay? So where shall the application be filed? For barangay protection order po, if between persons actually residing in the same barangay, of course, doon po sa lupon ng barangay kung saan po sila nakatira. So, if between actual residents of different barangays within the same city or municipality, it shall be brought in the barangay where the respondent or any of the respondents actually resides at the election of the complainant. So, sinasabi po dito na
kung hindi sila magkasama sa isang barangay, doon po sa barangay kung saan nakatira yung ating respondent. Gawa nga ng kapag meron pong protection order, bibigyan po yung ating suspect ng kopya nitong protection order para malaman niya yung mga limitations, yung mga prohibitions, yung mga bawal na niyang gawin, lalong-lalo na yung paglapit at tuluyang pang-abuso pa ulit niya sa ating mga biktima. Okay? Protecting the policeman in the line of duty. So, ayun, ito naman po ang sinasabi po dito na he must be free from any liability in the exercise of his duties. So, in every case of violence against women and their children, a police authority acting in accordance with the law, among others, responds without using violence or restraint greater than is necessary to ensure the victim's safety shall not be liable for any criminal, civil, or administrative liability resulting therefrom. So, ito po, naranasan kami nung nasa stasyon pa ako. So, merong humingi ng tulong sa amin na ate ng biktima natin. So, sinabi nga niya, tulong kasi yung kapatid ko binubugbog ng kinakasama niya. So, ngayon, responde kami nitong kasamahan ng pulis. So, ayun nga, naaktuhan namin, hila-hila ng ating suspect, yung living partner nitong biktima natin, yung buhok ng ating biktima, palabas ng kanilang kubo. Kitang-kita ng mga anak nila na ages, bata pa yun, I think wala pang, 1 year old lang yung pinakabata, and 3 yung anak nila. Siguro 1, 2, and 3, mga ganun, or 5 years old yung pinakamatanda. So, ganun kabata yung mga anak nila. At kitang-kita nila na sinasaktan ng kanilang tatay, yung nanay nila. Iyak sila ng iyak noon. So, ang unang action taken namin is magpa-responde. But then, dahil sa urgency, nag-responde kami kasi police naman po kami na So, we acted in accordance with the law. So, nung time na yun, biglang lumapit ito. Nung sinabi namin, mga police officer po kami, ganito, at hindi po tama yung ginagawa ninyo sa kinakasama nyo. Lalong-lalo na, kitang-kita ng mga anak nyo, natotrauma din yung mga anak nyo sa ginagawa mong pananakit sa asawa mo, sa kinakasama mo. Kasi talagang may dugo na nakita namin sa ulo ng biktima natin. So ayun, hindi siya tumigil. Lasing siya. Lasing yung ating suspect. Sinugod kami. Muntik na niyang masuntok yung kasama ko na nag-responde. So, pinush ko siya, tinulak ko siya, at ayun nga, pagbangon niya, ako rin yung tinulak niya. Buti na lang tulak din yung ginawa niya. Kasi, syempre, iba pa rin kasi yung lakas ng kalalakihan. So, after that, sakto namang dumating yung aming mga kasamahan na pulis. Ayun, hinabol nila yung suspect natin. Hindi siya nahuli. And then, the following week, eto na, pinatawag kami sa Riyas ngayon dahil may hinabla sa amin. Nag-file ng complaint. Etong, yung suspect natin, at kasama niya yung kinakasama niya na sinasaktan niya noong time na nag-responde kami. So, ayun, doon pa lang, during the pre-charge investigation, na-dismiss, hindi po nag-prosper yung case kasi alam nila, nakita ng ating IAS na we just acted in accordance sa mandate namin bilang police. So, sabi nga dito, he must be free from any liability in the exercise of his duty. So, duty po namin yun, yung ginawa namin. So, ayun. Sa pre-charge na nga lang po ay naibasura na po itong complaint na ipinila ng ating yung suspect tsaka yung victim. So, nakakatawa po. Magkasama pa sila talagang na nag-file ng complaint against sa amin nung kasama ko na nag-responde. So, ayan. So, sa ating mga pulisan na nanonood ngayon, ito po, pakatandaan po natin that lips should be sealed. All records pertaining to cases of violence against women and their children, including those in the barangay, are confidential. Ulit ko po, confidential. Therefore, all police officers must respect the right to privacy of the victim. So, if he publishes or causes to be published in any format, the name, address, telephone number, school, business, address, employer, or other identifying information of a victim or an immediate family member without the latter's consent, he can be held liable to the contempt power of the court
and that said officer may be held to suffer the penalty of 1 year imprisonment and fine of more than 500,000 pesos. So ayan po, may confidentiality clause po ang ating RA 9262. Hindi po pwedeng kung sino-sino lang po ang makakaalam ng kwento na ipinagkatiwala sa atin ng mga biktima. So balikan ko lang yung kanina ni Ma'am Christine. So paano po kung hindi siya ang mag-file? Maaari pong yung parents, pero maaari din po kami or yung social worker, but then kailangan pa rin po namin yung tulong ninyo. Kasi po, saan po magsisimula yung complaint? Saan po magsisimula yung kwento kung hindi din po sa inyo? Okay? So kailangan pa rin po namin ng tulong ninyo. So, maaaring kami na po, mag-i-execute pa rin po kayo ng affidavit ninyo, and then yun po, maaaring kami na yung magtuloy kung meron po kayong takot. Pero mas maigi po sana na kayo yung mag-file ng complaint, and then we will just give you the necessary assistance and security para po masigurado na hindi na po kayo tuluyang masaktan o maabuso ng inyong kinakasama o ng inyong asawa. So, violence against police women. Yes po, nangyayari din po sa ating kapulisan ito. This case is kaso ng mag-asawang Tejano. So, PO1 Luciel Chavez Tejano case. So, Luciel was detailed at FGGAT at Pro 7. She died from 21 stab wounds. So, sinasabi dito na ang asawa nito ay si PO1 Carlo Tejano. So mag-asawa sila ngayon, pero hindi na okay yung kanilang relationship. Etong si Luciel ay nagpa-transfer sa Cebu. Ngayon, sinundan siya ni Carlo kasi pinagpipilitan nga niya na mag-stay sila sa Pagadian. So, take note, she's a policewoman, but she was a victim of violence too. So, anong nangyari? Ayan po. Si PO1 Carlo Tejano is isa na po sa ating mga national most wanted po na pinaghahanap po ng ating mga alagad ng batas. So, ayan. Ito po yung mukha niya. So, may nakita po ako sa ating mga police stations, nakasama na nga siya sa National Most Wanted. So, bago ko po basahin yung ating tula na handog para sa ating mga kababaihan, may mga questions po ba? Meron din ba kaso na para sa lalaki katulad ng RA 9262 kasi pang babae lang ata yung 9262? So, question po ito ni John Kevin Carrion. So, kung yung naman ang naabuso is yung lalaki, depende po yan kung sinaktan yan, binugbog man or sa sa revised penal code naman po ito. Doon po tayo sa revised penal code, yung batas po natin sa kung depende po yan kung ano po yung nakumit na krimen. So doon po natin titignan yung specific na krimen na maaring makumit din against sa ating mga kalalakihan. So I hope nasagot ko po yung tanong ni John Kevin Carrion kasi nga po itong RA 9262 ay specifically designed po ito at nailabas po para lang sa ating kababaihan at sa ating kabataan. Hi po, pwede po ako mag-file ng case kahit po ba nasa abroad ako. Ma'am, maaari po tayong dumulo sa ating ireklamo and then we will guide you po. Nyo lang po, mag-message lang po kayo sa WinCDEP, WINCEEDEETRO, WinCDEP Pro 1, yun po. Mag-message lang po kayo and then we will guide you po kung paano po kayo makapag-bigay ng statement niyo at para po mas maliwanagan po kayo, ma'am. WinCDEP po. WinCDEP, FB accounting po yun ng ating WCPD Pro 1 dito po sa regional office. So, bago po matapos yung ating discussion, meron po kaming handog na isang tula galing sa ating
station. Ito po yung isa sa mga pinadala namin na tula para sa ating celebration ng NVOW. Juana, isa kang huwaran. Ang babae ay ilaw ng tahanan. Responsibilidad sa bahay ginagampanan. Pamilya ay iniingatan at inaalagaan. Pag-aalaga at paggalingan di matutumbasan. Bawat babae ay mahalaga sa lipunan. Kanilang kakayahan ay higit na maaasahan. Kaya ating pahalagahan sapagkat isa siyang huwaran. Ang babae ay minahal at hindi sinasaktan. Kailangan. Ipatanggol sa anumang karahasan at pusong sanhin ng tubig. Ikaw, ako, tayo isa, ating mundo ay payapa sa pamamagitan ng pagpuksa ng karahasan at pang-abuso kay Juana. So, yun lang po. Salamat. At sana po ay may natutunan kayo sa ating FB Live. Thank you, Ma'am Monette, for sharing with us. Sa lahat po ng mga po na nagot ni Ma'am Monette yung mga katanggol sa ating batas na RA 9262, maaari lamang po kayong mag-iwan ulit ng mensahe sa ating Police Regional Office 1 at doon po namin kayo sasagutin. Maraming salamat po sa pakikinig mga ka-FB Live. Naway may napulot na naman po tayong aral sa tulong ni Police Captain Balderas. Magkita-kita na naman po tayo sa susunod na Huwebes sa dating oras para sa bago na namang edisyon ng Pro 1 FB Live, keeping you informed.